nandito na tayo sa loob ng ano natin, FBD natin. So functional block diagram, ang ginawa natin connection nito, meron tayong apat na input, si start, si stop, si level switch, si proximity sensor. Then meron tayong apat na limang output, yung actually dalawa lang actuator, then tatlo yung indicator. So si stop natin kasi normally close siya, so nilagyan natin dito ng ano, so i-treat natin to pag normally close siya sa labas, dapat lagi itong naka-on. So ganyan siya pag pinlay natin yan sa labas. So trigger na siya kasi nakakonect tayo sa 24 volts. Kaya nilagyan ko siya dito ng nut para kapag pinindot lang natin siya, dahil naka-trigger na siya, ma-on lang natin tong standby pag pinindot ko. Ayan na, nag-on lang siya pag pinindot ko to, pag di na siya triggered. So meron tayong start, so meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 stages. Meron tayong start conveyor, stop conveyor, open hopper solenoid, close hopper solenoid. So ay close hopper then conveyor. So then meron tayong reset. Ang ginawa ko dito, ang tricky dito is yung dahil meron tayong dalawang sensor na dahil cycle to, sequence siya, kailangan natin ng hindi natin nare-reset. Wala tayong way na ma-reset. Kasi once ma-trigger na itong dalawa sa last stages of our sequence, hindi natin siyang, wala sa sequence natin na isi-zero natin siya unless gumalaw yung conveyor. Doon lang siya nasi-zero. Or doon lang siya na off. So, but then, prerequisite para mag-on ng conveyor is masiro mo din to. So medyo magulo siya doon time na yon. So ang ginawa ko dito, nilagyan ko dito ng edge triggering. So hindi mo na kailangan, wala na tayong pakialam sa present state. Kailangan lang natin makuha yung matrigger. Once na matrigger siya, on niya yung sequence. Then wala na tayong pakialam kung ano yung ano niya, yung sequence niya. So meron tayo dito, so papakita ko lang sa inyo. So try natin to start. Kapag in-start natin to, dapat ito, tingnan nyo to, pagka play natin, si solenoid naka-extend na kagad dyan, naka-on na siya, activate na siya. Then start natin pag start natin dito, meron tayong run na indicator, si solenoid naka-ano pa rin, extend, then si motor nag-on. So imagine natin nag-on yung container, umaandar papunta sa proximity sensor, then madedetect siya ng proximity sensor. Pag na-detect siya ng proximity sensor, titigil niya yung motor, i-open niya yung solenoid para mag-fill sa container yung hopper. Habang nag-fill siya at dumating yung time na such a time na na-detect niya na full na siya, madedetect ng level switch. Yan, magpo-full siya, is on niya yung motor, then i-extend niya ulit yung solenoid para mag-close yung hopper. Then pag umandar na si motor, mawawala to kasi nga pag mawawala yung container dun sa proximity sensor, mawawala din to kasi mawawala nga yung na-fill natin na container. Then naka-reset na tayo nito. Habang umaandar yan, dadating yung bagong container, si proximity sensor, i-stop niya yung motor, open niya yung solenoid or yung opening sa hopper, i-retract niya, then level switch, darating yung time na ma-detect niya na full na, then ganun. Paano kapag i-stop natin to? Pag in-stop natin to, naka-standby siya pero full pa rin siya. Pag wala to, hindi siya full. So
stop si motor, pero si solenoid naka-extend, naka-close yung hopper para hindi mag-leak kung ano yung finifill natin from the hopper. So yun lang. Ulit natin naka-on to lagi kasi nga ano siya, normally close. Then start natin, proximity sensor, then level switch, i-restart na tayo ulit. Tapos stop natin. Kapag walang level switch, stop natin. Nare-reset naman natin siya dito pag i-stop natin. So yun lang po. Thank you.